May plano si Putin para sa digmaan sa 2026 pagbagsak ng Donbas at pagsakop ng teritoryo sa kaliwang pampang ng Ilog Dnipro. Lahat ng ito ay inaasahang mangyayari dahil sa hindi mapipigilang pag-usad ng Russia na magdudulot ng pagbagsak ng mga puwersa ng Ukraine sa ilalim ng presyo ng Russia. Pero nagkawatak-watak na ang mga planong yon. Kinukuha na ng Ukraine ang kontrol dahil nabaligtad na nilang sitwasyon. Akala ng Russia matatapos nilang digmaan sa 2026, pero Ukraine ang magwawagi dahil mas marami nang nauubos na sundalo kay Putin kaysa sa napapalitan niya. Puro paglusob ang plano ng Russia. Nakapagtipon si Putin ng humigit kumulang 700,000 sundalo sa Ukraine at ang kanilang tungkulin sa 2026 ay sumulong ng malalim sa Ukraine sa iba't ibang direksyon. Mahalagang target ang Ilog Dnipro. Gusto ni Putin na ilapit ang mga tropa ng Russia sa kaliwang pampang ng ilog para posibleng matatawid na nila ito. Mataas sa listahan ang Donetsk. Nakatutok si Putin sa maalamat na Fortress Belt at nais ng Russia itulak ang puwersa nila papunta sa Sloviansk at Kramatorsk. Mahalaga ito para sa Russia. Habang papalapit sila sa pagkuha ng mga lungsod na yon, mas napapalapit din sila sa pagkuha ng Donetsk at, dahil dito, ng buong reyon ng Donbas. Iyan ang naging susi sa lahat ng usapang pangkapayapaan na naganap sa pagitan ng Ukraine at Russia hanggang ngayon. Pero may iba pa. Ang mga plano ni Putin ay napaka-ambisyoso pagdating ng 2026. Bukod sa dalawang pangunahing layunin na ito, gagawin ng Russia ang lahat na makakaya nito upang pagtibayin ang kontrol nito sa baybay ng Black Sea, na siya namang magpapadali sa pagkuha ng Donetsk. Pwede ring mabawasan ang presyon ng Ukraine sa Crimea at Black Sea Fleet. Napilitang umatras sa walang silbing sulok ng Novorossiysk sa pananakop. Hindi na gumagana ng maayos yon dahil sa mas malalaki at mas magagandang drone ng Ukraine na ginagamit sa pag-atake sa bagong base tulad nung Marso. Dalawa na mapinsala nila ang dalawang barkong pandigma ng Black Sea Fleet sa Novorossiysk. Patuloy ito. Gusto ng Rusya matapos sakupin ng Luhansk, mahalagang bahagi ng Donbas na kailangang bumagsak kasabay ng Donetsk. Sabi ng Rusya, kakasakop lang nila sa Luhansk, pangatlong beses mula nang simulan ang pananakop sa Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, iniulat noong Abril, isa na sinabi ng Ministry of Defense ng Rusya na nasakop na nila ang buong Luhansk. Pero kahit ito na ang ikatlong beses na inangkin ito ng Rusya at binanggit ng ISW na kontrolado nga nila ang 79.84% ng Luhansk, hindi pa rin tuluyang bumagsak ang buong oblast. Ang Nadia at Novoyerivka, na parehong nasa silangan ng Burova, ay nananatili pa rin mga lugar na hindi pa nasasakop. Malamang, gugustuhin ng Rusya na masakop ang mga pamayanang yon para muli nilang maipahayag sa ika-4 na pagkakataon na bumagsak na ang Luhansk. Baka sa ika-4 na beses magtagumpay na sila. Gusto pa rin ng Rusya na gumawa ng buffer zone mula Chernihiv, Sumy hanggang Kharkiv Oblast bilang proteksyon ng kanilang mga border region laban sa posibleng kontra-inbasyon ng Ukraine. Kasama sa agenda ang pag-usad sa Zaporizhia at Huliapola at ang una rito, ang inaasahang magbibigay daan sa Rusya na makagawa ng pangalawang buffer zone para pigilan ang pag-abante ng Ukraine mula timog papasok ng Donetsk. Malalaki ang mga planong yan at kailangan ng Rusya ang lahat ng lakas tao nila para magawa ito. Si Putin ay kasing ambisyoso pa rin gayong simula ng tinatawag na espesyal na operasyong militar. Sinimulan na ng Rusya ang opensiba ngayong Tagsibol na magpapatuloy hanggang tag-init at taglagas para makamit ang mga layunin nito. Pero ito ang tunay na problema. Nabigo ang operasyong iyon sakupin ng Kyiv at ang mga bagong plano ng Rusya ay bumabagsak na rin bago pa magawa. May nagbago para sa Rusya. Habang sinusubukan nitong ipakita ang sarili bilang isang makapangyarihang puwersa sa labanan, ang totoong nakikita natin ay isang ganap na pagbabago ng agos. May plano si Putin, pero Ukraine pa rin ang lamang. Nabigo at winasak ng Ukraine ang plano ng Rusya. Ang dating inaasahang pagtatapos ng digmaan ni Putin sa 2026 ay tila magiging taon ng pinakamalaking kahihiyang pagkatalo ng Rusya sa labanan. At ang dahilan nito ay dahil may sarili ring plano ang Ukraine para kontrahin ang lahat ng ginagawa ng Rusya, habang sabay na inihahanda ang pagbabalik na magpapalaya sa kanilang mga teritoryo kahit na sinusubukan ng Rusya ang kanilang mga paglusob. Maaring ibuod ang planong iyon sa 4 na salita: pagurin, hawakan, magtayo, at umatake. Ayon kay komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, ipinaliwanag niya sa ICTV ang kontraplano ng Ukraine laban sa Russia. Sa 2026 sisikapin ng Ukraine na mapanatili ang teritoryong gustong sakupin ng Russia
na pangunahing bahagi ng plano. Ayaw ng Ukraine na mawala ang teritoryo dahil bawat napupunta sa Russia ay lalong nagpapalapit kay Putin sa layunin niya. Sa pagpapanatili ng teritoryo, natatapos din ng Ukraine ang ikalawang bahagi ng plano, ang pag-ubos sa lakas ng mga puwersa ng Rusya. Malinaw ang lohika. Uulit-ulit na ipinakita ni Putin at mga kasamahan na ang estratehiya nila ay magpadala ng mga tauhan at kagamitang pandigma laban sa depensa ng Ukraine hanggang bumagsak ito. Habang mas matagal na papanatili ng Ukraine ang teritoryong inatake ng Russia, mas maraming tao at kagamitan ang nasisira na nagpapahina sa militar ng Russia. Ang mga pag-ataking pangmalayuan ay dagdag sa ikalawang bahaging ito ng estratehiya ng Ukraine para sirain ang makinaya ng digmaan ng Russia mula sa loob. Ngunit, ang bahagi 3 at 4 ng estratehiya ng Ukraine ang tunay na game changer para sa kanila. Plano ng bansa. Bumuo ng reserba habang hawak ng militar ang mga posisyon. At gaya na malalaman mo sa lalo madaling panahon, ang mga reserbang yon ay higit pa sa simpleng pagbuo ng malaking hukbo ng mga sundalo. May bahagi ng pag-atake. Sabi ni Siersky, aatake ang Ukraine saan man pinakamahina ang Russia, kahit saan pa yon sa linya ng labanan. Palalayain ng Ukraine ang mas maraming teritoryo hanggat kaya nila dahil sa dalawang dahilan. Una, ang pagpapalaya ng teritoryo ay nagpapalakas sa Ukraine sa digmaan, ayon kay Siersky. Sa ngayon, ang kalaban ay sumusunod sa ating mga patakaran. Ibig sabihin, napipilitan silang mag-adapt at ituon ang kanilang mga pagsisikap kung saan tayo sumusulong. Diyan papasok ang pangalawang dahilan. Mas marami ang teritoryong nababawi ng Ukraine kaysa kayang hawakan na sumisira sa plano ni Putin at pumipilit sa Russia na magpadala ng puwersa sa hindi inaasahang bahagi ng harapan. Ito ang nagpapahina sa opensiba ng Russia na sana'y magtatamo ng mga layuning itinakda ni Putin. Kaya meron tayong dalawang bansa na may dalawang magkaibang plano. Dito sumasakit para kay Putin. Puro salita lang ang plano ng Russia at laging nauuwi sa kabiguan kapag sinusubukang isakatuparan. Pagdating naman sa plano ng Ukraine, na isakatuparan na ito at nakikita natin ito sa buong larangan ng labanan habang nagsasalita tayo. Simulan natin sa pinakakapanapanabik na bahagi ng 4 na hakbang ng Ukraine. Ang layuning umatake saan man pinakamahina ang Russia. Simula pa noong huling Enero, ipinatutupad na ng Ukraine ang bahagi ng plano nila matapos pigilan ng SpaceX ang paggamit ng Starlink ng Russia gamit ang iligal na terminal. Ang nag-iisang desisyon yon ay nagdulot ng malaking pagkasira ng komunikasyon sa militar ng Russia na siguradong ikararana ni Led Zeppelin at nagresulta ito sa malalawak na bahaging humina sa timog ng Ukraine kung saan ang mga puwersa ng Russia ay mahina ang kapit sa mga teritoryong nakuha nila nung huling bahagi ng 2025. Matindi at mabilis ang naging pag-atake ng Ukraine. Nakakamit nila ang kahangahangang tagumpay habang pinalalayan nila ang malalawak na teritoryo at maraming mga pamayanan mula mismo sa ilalim ng ilong ng Russia. Ayon sa mga ulat ng UK, sinabi ni Siersky noong Marso 31 na napalaya ng Ukraine ang mahigit 480 kilometro kwadrado o 185 milya kwadrado ng teritoryo sa direksyong Oleksandrivka mula simula ng kanilang pag-atake noong unang bahagi ng 2026. Dakdak pa rito ang 430 kilometro kwadrado, 166 milya kwadrado na nabawi ng Ukraine sa Dobropilya counter-offensive at ang muling pagbawi sa Kupiansk na tuluyang nawala sa kamay ng Russia. Sabi ni Siersky, napipilitang ilipat ng Russia ang mga tropa mula Pokrovsk at Archerotina dahil sa mga operasyong ito na ibig sabihin ay nakukuha ng Ukraine ang gusto nilang resulta. Pilitin ang Russia na ilihis ang mga tropa nito at dagdagan ng kahinaan sa harapan. Naalala mo ba yung Southern Buffer Zone na nabanggit natin? Dahil nabawi ng Ukraine ang malaking bahagi ng Oleksandrivka, hindi na magamit ng Russia ang buffer zone doon. Hindi na magagamit ni Putin ang teritoryong dekontrolado ng Russia bilang buffer. At habang patuloy na sumusulong ang Ukraine sa direksyong yon, na siyang pinakamalamang na mangyari sa mga susunod na buwan, ang dating inaasahang buffer zone ay magiging daan na magagamit ng Ukraine para magpadala ng mga tropa patungong Donetsk. Kaya maayos nang naisasagawa ang opensibang bahagi ng 4 na bahaging plano ng Ukraine para manalo sa digmaan. At tandaan, bawat piraso ng teritoryo na babawi ng Ukraine ay nagiging teritoryong maaari nilang hawakan, na siya namang nagiging teritoryong magagamit ng Ukraine para pahinain ng mga puwersa ng Russia. At pagdating sa paghawak ng teritoryo, mahusay din ang ginagawa ng Ukraine. Bago tayo lumalim dyan, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show, para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa larangan ng digmaan. Para sa iba pang content, mag-subscribe sa channel para updated ka. Ngayon, pag-usapan natin ang pagpapanatili ng teritoryo.
Malaki nang nagagawa ng Ukraine sa paghawak ng teritoryo simula nang ilunsad ng Russia ang Spring Offensive noong unang bahagi ng Marso. Ayon sa Euromaidan Press, matagumpay na naantala at sa malaking bahagi ay naharang ng Ukraine ang 13 sabayang opensiba ng Russia sa lahat ng nabanggit na lokasyon. May mga halimbawa ng tagumpay ng Ukraine, gaya ng nagawa ng Ronini Battalion ng ika-65 hiwalay na mekanisadong brigada noong Marso 28. Sinubukan ng Russia ang nakabaluting pag-atake malapit sa Robotyne, Zaporizhia noong araw na iyon. Lubos na nabigo ang Russia matapos sirain ng drone operators ng Ukraine ang lahat ng 10 armored vehicles na ginamit nila sa pag-atake. Ito ay isang kwento na paulit-ulit na nangyayari sa buong linya ng labanan habang sinusubukan ng Russia na magpadala ng mas maraming mga sundalo at kagamitang pandigma laban sa Ukraine. Binigyang diin ito ni Medusa sa isang pagsusuri noong Abril 1 kung saan nabanggit na kasalukuyang may kaunting katahimikan sa buong linya ng labanan kahit na sinusubukan ng Russia na dagdagan ang bilang ng kanilang mga pag-atake. Ang kontraopensiba na nagresulta sa muling pagbawi ng Ukraine ng maraming teritoryo ay nangangahulugan na ang mga tangkang pag-usad ng Russia sa mga direksyon ng Kharkiv, Zaporizhia at Dnipropetrovsk ay lahat napigilan sa kanilang mga posisyon. Kontrolado pa ng Ukraine ng labas ng Konstantinivka na may matataas na gusali. Ito ay naghahanda ng entablado para sa isang mabagsik na labanan ng pag-ubos ng lakas, kung saan libo-libo ang mawawala sa puwersa ni Putin habang sinusubukan nilang sakupin ang lungsod. Iniulat ng Ukraine naging matatag ang sitwasyon sa direksyon ng Sloviansk at nabawi nila ang bahagi ng Minkivka sa isang matagumpay na kontra-atake. Sa Orokiv, Huliapola, lalo pang bumagal ang pag-usad ng mga Ruso dahil sa mga panibagong kontra-atake ng Ukraine. Makikikita na sinusubukan ng Rusya sumulong sa mahahalagang lugar pero nabibigo sila at hindi pa nga sinusubukang direktang kunin ang mga iyon na yon. Sinusubukan itong sakupin ang paligid bilang paghahanda sa mas malalim na opensiba. Pero nananatiling matatag ang Ukraine kahit sa kabila ng mga pagsubok na iyon. Bahagi lahat ng iyon ng pagpapagod sa plano ng Ukraine. Bago natin talakayin yon, may aspeto ng pagbuo na dapat pagtuunan ng pansin. Ayon sa Ukraine, nais nilang mag-ipon ng reserba na hindi lang basta pagtipon ng tao. Dumaan ang Ukraine sa isang napakabigat na taglamig habang binobomba ng Russia ang kanilang mga pasilidad ng enerhiya gamit ang mga drone at missile strike na layuning magdulot ng matinding takot sa mga sibilyan ng Ukraine. Madalas sa mga brownout at pagkawala ng pag-init sa buong Ukraine sa malaking bahagi ng taglamig ng 2025 hanggang 2026. Gagawin ng Ukraine ang lahat para matiyak na handa sila kung subukan ulit ng Russia ito sa pagtatapos ng 2026. Sabi ng Reuters noong Marso, 30 pinapalakas ng Ukraine ang gas reserve bilang paghahanda sa susunod na taglamig. Layunin nitong dagdagan ang supply ng liquefied natural gas mula sa mga pipeline sa vertical corridor system sa Greece. Tinaasan ng pag-aangkat ang diesel fuel habang nag-iipon ng supply ng Ukraine para sa paparating na pangyayari. May iba't ibang anyo ang mga reserba at isang halimbawang ito sa pinakamahalaga para sa Ukraine habang pinapahaba nilang digmaan para magtagumpay ang estratehiya ng pagkapagod ng kalaban. May mga reserbang direktang nakakaapekto sa sandatahang lakas ng Ukraine, gaya ng dagdag tauhan na pwedeng ipadala sa harapan kung kailangan. Yan ang bahagi ng plano ng Ukraine na mahirap gawin. Noong Agosto 2025, sinabi ni Syrskyi na ang Ukraine ay nakatuon sa paggawa ng mga reserbang handang lumaban. Lumipas ang panahon, sabi ni Syrskyi na tauhan pa rin ang pangunahing prioridad ng Ukraine. Ipinapatupad ang mobilisasyon sa Ukraine. Sabi ni Syrskyi, binigyan niya ng marka na 6 o 7 sa 10 ang mga nagawang pagsisikap na may puwang pa para pagbutihin. Kinikilala ni Syrskyi na kailangang lumikha ng tamang mga kondisyon ng sandatahang lakas upang matiyak ng mga nare-recruit nila ay hindi basta-basta mawawala o mag-AWOL ayon sa kanya. Ang pangunahing dahilan ng pag-AWOL ay kakulangan ng interes maglingkod at takot para sa buhay. Dapat gawing madali ang paglipat mula recruitment centers papuntang pagsasanay militar. Ang Ukraine ay nagsusumikap na pagandahin ang mga kondisyon para sa mobilisasyon na nakatuon sa bawat bahagi ng proseso mula sa tirahan, pagsasanay hanggang sa nutrisyon. Layunin itong gawing mas maayos ang proseso para makinabang sa huli at mapanatili ng Ukraine ang mas maraming nare-recruit na sundalo. Ang mataas na pagpapanatili ay nagbibigay daan sa paggawa ng reserba na sumusuporta sa lahat ng iba pang bahagi ng planong ipinatupad ng Ukraine para pahinayin ang kampanya ng Russia noong 2026. Dahil dito, nauwi tayo sa usapin ng pagkaubos. Inilunsad ng Russia ang kanilang opensibang tagsibol noong unang bahagi ng Marso. Nakikita na natin ang epekto ng estratehiya ng pagkaubos ng Ukraine noong unang bahagi ng 2026.
Noong unang 3 buwan ng 2026, nawala ang 89,000 sundalo sa Russia. At ngayon ay humaharap ito sa halos 1,500 kaswalti kada araw. Magandang balita para kay Putin na mas mababa ito kaysa sa 100,000 sundalong nawala sa Russia mula Nobyembre 2025 hanggang Enero 2026. Gayunpaman, nakita rin natin ang biglang pagtaas ng bilang ng mga kaswati ng Russia mula nang ilunsad ang Spring Offensive. Kabilang ang isang araw na nagtala ng pinakamataas na bilang ng nasawi kung saan umabot sa mahigit 1,000 at 700 sundalo ng Russia ang nawala noong Marso, 17 na siyang pinakamataas na bilang sa isang araw ngayong 2026. Iyan ang pinakamahalagang punto ngayon. Habang sinusubukan ng Russia na paigtingin ang kanilang mga pag-atake, ang matagumpay na pagpapatupad ng Ukraine ng strike at hold na bahagi ng kanilang estratehiya ay susi sa lalo pang pagpapataas ng mga pagkawala ng Russia. Sinabi ni Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, na target nilang 50,000 kaswalti kada buwan laban sa Russia. Hindi pa nararating ng Ukraine yon. Ngunit kung magagawa nitong gawing regular na pangyayari, ang mahigit 1,700 na kaswalti ng Russia araw-araw, na posibleng-posible habang sinusubukan ng Russia na mas tumindi pa ang kanilang pag-atake kaysa mga nakaraang buwan, maaring hindi na mukhang imposibleng target ang 50,000. Kung imumultiply mo ang 1,700 sa 30 araw, aabot ito sa 51,000 kaswalti. Kahit hindi mahabot ng Ukraine ang target na 50,000 kaswalti laban sa Russia, ipinapakita ng kanilang plano na ang kakulangan ay mas malamang dulot ng pag-atras ng Russia dahil sa laki ng lugi nila, hindi dahil sa pagbagsak ng depensa ng Ukraine. Ang ibig sabihin ni Siersky, kapag gusto niyang sundin ng Russia ang mga patakaran ng Ukraine, mas maraming kaswalti, ang pagpapalaya ng teritoryo, pagpapanatili sa mga pinakamahalagang lugar, paglihis sa mga puwersa ng Russia, at pagbuo ng reserba para matiyak na kayang ipagpatuloy ng Ukraine ang laban hanggat maaari. Lahat ng ito ay nagsasama-sama upang mabuo ang landas ng tagumpay para sa Ukraine. Para sa Rusya, nabigo na ang layuning tapusin. Pagsapit ang 2026 ang digmaang sinimulan ni Putin, mahigit 4 na taon na ang nakalipas. Ang gusto ng Russia ay palakihin pa ang saklaw at laki ng kanilang mga pag-atake, na nakikita nilang susi para mapabagsak ang depensa ng Ukraine. Sa lahat ng direksyong gustong pasukin ni Putin, pinakamahalagang Orokhiv sa labas ng linya ng mga kuta sa Donetsk. Ang lugar ay magbibigay sa Russia ng daan sa kaliwang pampang ng ilog Dnipro na magpapadali sa pag-atake sa lungsod ng Zaporizhia. Pero para makuha ang Orokhiv, kailangan munang pabagsakin ng Russia ang Huliapola. Gaya ng nabanggit namin kanina, nagsasagawa ng kontra-atake ang Ukraine sa bahaging yon na nagdudulot ng mga kaswalti habang ginagawa ito. Napigilan na ang paglusob ng Russia sa Orokhiv at malinaw na plano ng Ukraine na ulitin ito na hindi inaasahan ni Putin. Inasahan na magdudulot ng dagdag na teritoryo ang pagtaas ng pag-atake, hindi pagkawala ng teritoryo at libu-libong kaswalti. Pero yon ang nangyayari ngayon sa Russia. Ayon sa New Voice of Ukraine, nagiging maingat na ang Kremlin sa labanan, kaya binabawasan nito ang mga layunin para sa 2026 kahit maaga pa ang opensiba ng Russia. Ayon sa ulat, nagsisimula ng sumakal sa opensibang yon ang kakulangan sa sundalo. Dahil dito, ipinagpaliban ng Kremlin ang mga layunin tulad ng buffer zone sa Sumy at ang pagtulak sa Zaporizhia hanggang sa ikalawang kalahati ng 2026 o 2027. Ayon sa intelihensya ng militar ng Ukraine, isinantabi na ang mga layunin sa Kharkiv at Black Sea Coast. Sa halip na ingranding opensiba para sa 2026, ginagamit pa rin ni Putin ang parehong taktikang pang-infiltration na sinimulang gamitin ng Russia noong 2025. Ang maliliit na grupo ng sundalong Ruso ay patuloy na mag-aabante, may hihiwalay, mapupuksa at papalitan ng iba sa paulit-ulit na siklo ng kamatayan, na lalo lamang nagpapalakas sa plano ng Ukraine na pagurin ang kalaban. Kinukuha na ng Ukraine ang kontrol sa laban. Baliktad na ang sitwasyon sa labanan at wasak na lahat ng plano ng Rusya para sa 2026. Patuloy sa subok sumulong ang Rusya. Maaring may makuha pa sila, ngunit dahil iniuurong na ang mga layunin, tila inaamin ng Kremlin na sumusobra na sila. Ito ang taon ng Ukraine para tapusin ang agresyon ng Rusya at mahusay na nilang isinasagawa ang plano nila para rito. Ang opensiba ng Ukraine sa Timog ay isa sa mga pangunahing salik sa lahat na nakikita natin ngayon dahil dinurog nito ang puwersa ng Rusya. Hindi ito inasahan ni Putin at di niya alam paano haharapin. Malalaman mo rin ang ginawa ng Ukraine sa Timog sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mo mag-subscribe sa The Military Show
para makita pa ang iba naming coverage tungkol sa mga kaganapan sa labanan sa Ukraine. At salamat sa panonood.